Halos isang buwan mula nang mag-withdraw ang SM Prime Holdings sa pag-redevelop ng Baguio Public Market, mayroong nadismaya at natuwa sa desisyon gaya ni Nanay Flor. Mula umpisa hanggang sa huli, ipinaglaban niya ang kanyang karapatan para lang hindi siya mawalan ng panghanap buhay. Dito po, nagtinda ang nanay ko na arouse niya po kami. 11 po kami magkakapatid sa pag-eskwela, yung tuition namin, number 1. Dito sa market na ito, dito rin ako sumunod. Sobrang gumaan kasi owner eh. Pag owner ka, talaga naman ang pera, mas maganda kaysa yung ikaw yung tauhan. Kaya kung siya lang ang tatanungin, mas mainam raw kung plano ng kanilang kooperatiba ang masusunod. Meron naman po kaming option for vendors to give 1 million each. Vendors, kasi napag-usapan namin yan, napag-meetingan namin, hindi naman one down na bigla ang 1 million. We could give muna 250,000 for first block. Re-remedyo ako. Kung kailangan kong magsanla, just to provide that 1 million, why not? Isa lamang siya sa libu-libong tindera sa Baguio Public Market na nakahinga ng maluwag mula nang bumitaw ang SM Prime Holdings Incorporated. Pero noong lamang January 30, naghayag ng interes ang Development Bank of the Philippines na bukas sila para maging partner ng Baguio LGU sa pag-redevelop ng palengke. Ayon kay DPP President at CEO Michael De Jesus, suportado nila ang redevelopment ng palengke at handa silang magbigay ng kaukulang pera para sa proyekto. Pero ayon kay Vice Mayor Faustino Olowan, isa rin sila sa naikonsidera noong simula ng pagpaplano sa proyekto noong taong 2019. Pero ang problema, we even talked to them before. In fact, we authorized the mayor. Pero malaki kasi yung interest din. Parang ano dyan, parang wala talagang matitira ng syudad kung gano'n. As compared to other proponents, mukhang mas maganda yung wala ka ng gastos. bagamat back to zero muli ang plano sa pagsasaayos ng Baguio Public Market, magsasagawa muli ang sangguniang panglungsod ng feasibility study para mas lalong mapag-aralan pa ang development ng palengke. When you say feasibility study, that includes the survey, that includes the development plan. So from there, we will decide. I hope that after the end of our term, na-develop yan. Na-develop na panalo lahat tayo. Hindi lugi ang tao, hindi naman lugi ang syudad. Yun ang ano dyan. Because that would be the legacy of the people. Bukas pa rin ang sangguniang panglungsod sa mga nais magpasa ng proposal sa redevelopment ng palengke. Angel Arquero, RNG News.